Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin, diretsuhin na po natin to ha. Eto pong balita mula sa Ang Balita Ngayon mga kababayan na Marcos Jr. ibinida na ang gobyerno na ang magpapakain sa inyong mga anak. Aba, gobyerno na po ang magpapakain. Salamat naman po kung totoo po yan. Okay? Sabi po dito, ang kanilang kakainin hindi na aalalahanin ng kanilang mga pamilya. Ang pamahalaan na ang tutulong at pamahalaan na ang magpapakain. Teka lang mga kababayan, di ba existing na ito? Di ba may school feeding program naman talaga mga kababayan? Ayun ba yun? Teka lang basahin po natin to sabi po dito, nais ng pamahalaan na bawasan ang gutom at malnutrisyon ng mga mag-aaral. Correct. Hindi tayo nagkamali mga kababayan. School feeding program. Dati pa naman may ganyan na. Di ba? Sa panahon pa ni Aquino, sa panahon ni former President Duterte, may school feeding program na po, Mr. President. Existing na po ang project na yan. Bakit parang pinagmamalaki ninyo? Di ba? Ikaw ba ang unang gumawa niyan? Diba? Ikaw ba ang kauna-unahang nagpakain sa mga estudyante? Ikaw ba? Hindi, di ba mga kababayan? Pero bakit kung ibalita mga karabin natin, parang sila talaga? Parang sa kanila nagsimula itong programang ito. Hindi tuloy natin maiwasang isipin, baka magkaroon lang to ng korupsyon. Di ba? Kasi pag project, korupsyon ang kasunod dyan mga kababayan. Baka mamaya mga karibin natin, bilyonis pala ang pondo sa feeding program na ito. Tapos yung ipapakain sa kabataan at hindi po lahat ng kabataan ay nakakapag-avail mga kababayan. Hindi po lahat ng bata ay nakakapag-avail, no? Hindi lahat ng mag-aaral, no? Mayroon pong iba, pag ikaw ay malusog, hindi ka na sinasali dyan mga kababayan, di ba? Pero baka counted yun. Yan yung sinasabi ko, baka maging source of corruption lang ito mga kababayan. Alam naman po natin, ang gobyerno ito, gagawa ng paraan. Pangurakot lang mga kababayan. Anyway, ito po ang opinion, reaksyon ng ating kababayan. Sabi po dito ni Teddy, si Ma'am Miriam Santiago, sabi po, Diyos ko, buhayin niyo ako at sasampalin ko yan. Sasampalin daw si Marcos. Kain ako. Sabi ni Roel, hi po, Mr. President, kumusta? Na po kayo? Mura kag bata nga maupay magpalilito ka og istorya pataka kag lito kaya na lakas ng tama ka na naman. Sabi po ni Badet. Ayan mga karabin natin binabasa lang po natin yung mga komento ng ating mga kababayan patungkol po dito kay President Bongbong Marcos Jr. Gobyernong Kawatan, Mandurugas. Ayan. Sabi po ni Arnold, sabi naman po ni Albert, Araya, naanapud ka. Mahurot nimo tanan og pakaon ang tanang tao diri sa tibuok Pilipinas ayaw jud pahambog og wala pa nabuhat nimo. Correct. Alright. Ano po ang masasabi diyan mga kababayan? May bagong na pong programa, may project na po ang Pangulo feeding program para sa kabataan. Ayan mga kababayan. Diyan siguro gagamitin yung yung 7.2 trilyon na uutangin sa 2026. Aray ko po. Alright. At eto nga mga kababayan, itong sabi dito sa thumbnail natin, shocking to. Bumaliktad na. Eto kasing si Ping Lacson at itong si Erwin Tulfo mga kababayan, pamora sa 16 votes mga karibin natin. Ito, unahin na po natin itong si Rafi Tulfo, si Erwin Tulfo. Pero ang tanong nga dito mga kababayan, talaga bang yan ang gusto ninyo? Or hindi pa kayo, di ba? Wala pang signal na, sige, eto na. Ito na yung mga maleta ninyo, birahin nyo na yan, okay? Pero ito, pakinggan mo muna natin ito mga kababayan. Madagdagan kami, makabalik sila lahat si Senator Marcoleta, Jane Boy,
Niraise din nga ni Senator Rafi yan kahapon eh. Kailangan, hayaan natin makapag-monitor yung mga kasamahan natin sa kulungan ngayon. Kaya ang sagot lang, suspendido nga po yung isa. Si Senator Marcoleta, di pa naman suspendido. So I guess, pwede siya mag-attend. Pwede siya mag-request sa Sandigan na pwede ba mag-attend ako? Kasi pinuto siya ang taong bayan eh, di ba? And constitutional duty ngayon. So let them attend. Oh. Wala akong problema sa amin yun. Kaya na, ang mali na pa, kahit na mabawasan pa kami, kahit na tela lang ho kami, wala nang magagawa. Eh, sanabi ko na batas, 16. Ayan mga kabayan, klarong-klaro Klaro daw ang batas, 16. 16 votes ang kailangan mga kabayan. Kahit nakakulong si Senator Marcoleta, pinakulong ninyo, walang hiya kayong mga inayupa kayo di ba? Si Senator Jinggoy at si Senator Bato ay nagtatago. Kailangan po ng 16 votes. Ayan mga kabayan. Kaya ba nila? Ang tanong dyan, kaya ba nilang maka 16 votes para makonvict si BP Sara mga kabayan? Kaya nga po ng sabi ko kanina, parang kahina-hinala naman ito. No? Kasi si Lacson, si Erwin Tulfo, pumayag na 16 votes ang kailangan. Hindi, alam naman nila sa mga sarili nila na hindi nila makukuha yan mga kabayan. Diba? Antayin lang po natin, baka magbago pa ang mga isip ng mga ito, baka lang naman, diba? Hindi pa nadililibiran ng maleta, diba? Baka magbago pa po ang mga isip nito mga kabayan. Ito naman po si Lacson. Ito si Lacson mga kabayan. Ang sabi naman po dito ni Lacson, hindi ako tutol. Ayan bagkos nakikisa ako sa pananaw na dapat 16 talaga ang bilang sa ngayon dahil kahit may nakakulong at nagtatago, kasama rin sila sa bilang. Kung kasama sila sa bilang mga kabayan, maaari ba silang bumoto? Pwede bang silang bumoto, mga kabayan? Kasi kung pwede po silang bumoto, di pabor sa atin, mga kabayan. Di ba? Ngayong alam na po natin na 16 ang kailangan. Kasi dati kasi mga kabayan, di ba? Hindi pa po nagsisimula yung impeachment trial. Eto sila Luestro, nagpapakalat ng balita na okay, ano na lang daw, 12 votes na lang, pwede na. 14 votes pwede na mga kabayan. Pero ayon sa konstitusyon, 16 votes po ang kailangan. Ito po ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Rocky opening statement yon, but ngayon ka lang nagtanong, kinakabahan ka no? Kinakabahan na yan mga kabayan, nagbago na. Parang bumaliktad na nga yata ang dalawang ninayupak natin. Sabi po dito ni Cedric, kunwari pa, nagpapahiwatig ka na nga 16 ang bilang na ngayon, wala silang numero, alam nila yan, kaya pinipilit nila yan. Alam naman nila. Kaya nga ngayon, 16 votes na. Susunod na sila sa batas, kasi hindi naman talaga nila kaya. Alright, ano pang masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, pasadahan po din natin ito mga kabayan, si Vice President Sara Duterte. Ayan si Vice President Sara Duterte. Ayon po kasi dito sa prosecution team. Ito pong team nila Luestro. Sabi po dito mga kabayan, prosecution team, utol sa pag-play ng buong 2-hour Zoom video ni Vice President Sara dahil magpapabagal lang nila ito sa impeachment proceeding. Ayan mga kabayan, isang beses nyo lang yan panunuorin. Ilang araw kayong magta-trial dyan mga kabayan, di ba? 2 oras lang yung panunuorin ninyo. Mahirap naman po kasi mga kabayan kung putol-putol, di ba? Yung gusto lang nilang ipakita, yung gusto lang nilang gawing ebidensya, yung ipapanood nila sa taong bayan. Nanonood po ang taong bayan sa inyo. Kaya hindi po pwede na yung mga clips lang na kung saan yun ang gusto nyong ipakita sa taong bayan. Hindi naman pwede yun kasi isipin po natin ito mga kabayan. Bakit nasabi ni Vice President Sara Duterte yon? May dahilan kung bakit niya sinabi yon, di ba? And maybe napapaloob sa 2-hour
Zoom video na yan, yung dahilan kung bakit nasabi yan ni BP Sara. Yun ang gustong marinig ng taong bayan. Di ba? Bakit kailangan yung ano lang, pinutol lang ninyo na clips, di ba? Sa video. Napaka-unfair naman po niyan mga karibyo natin. So, eto po ang naging komento ng ating mga kabayan. Sabi po dito ni Renalina or ni Renilina, luslos aning mga crocodile. Oo nga, ha? Mga gago, Diyos ko lang, ha? Jud, gusto lang nila na sila masusunod mga hangal. Pero dito sa pagkakataong ito mga kabayan, maaring hindi na po sila ang masunod, ha? Kasi mayroon na po tayong mga senator judges na nakatingin sa kanila. Di ba? Sabi na po dito ni Jinky, basta kami napanood namin ng buong vids na yan. Ha ha ha. Malalaman kasi tunay na dahilan. Yun ang ayaw nilang masiwalat mga kababayan. Yung tunay na dahilan kung bakit nasabi yun ni BP Sara. Diba? Sabi naman po dito ni Melania. Bakit naka full charge kami? Kaya manood, may power bank pa. Ayan, handang-handa ang taong bayang manood. Ha? Kayo lang na mga prosecutor ang ayaw ninyo kasi hindi pabor. Ha? Hindi pumapabor sa inyo yung pagkakataong ito. Kaya nga in-slice lang ninyo in-splice lang ninyo yung mga video. Sabi naman po dito ni Musa, dun lang tayo sa may inutusan siya na hitman, yun lang i-play. Oo nga no? Yun lang ang gusto nilang marinig. Pero yung kabuuan, ayaw po nilang marinig mga kababayan. Mapanood, no? Napaka-unfair nitong mga prosecutor nito. Pero I think hindi sila magtatagumpay dyan, no? Kasi wala namang sigurong nasa tamang pag-iisip, no, ng mga senator judges na papayag sa gusto nila. Kasi kapag sila po ang nasunod, ibig sabihin, mas makapangyarihan pa sila mga kababayan kesa po doon sa mga senator judges natin. Diba? Sabi naman po dito ni June, pag napanood ng buo yan, wala na, tapos na laban, may konteksto na. Oo, may konteksto na. Kasi ngayon, ang pinalalabas lang nila, eto. Diba? Yung pinalalabas lang nila mga kabayan, yung galit na galit si BP Sara. Hindi nila pinalalabas, no? Hindi nila pinapanood sa taong bayan yung kalmado na si BP Sara. Diba? Sabi po dito ni Rafael, people already saw the video. To be fair and justifiable, why not make it at full scale? They seek, sana yun? They seek only the certain clips which they claims as evidence. Correct ka? Yeah? Original and authentic video as evidence, ayaw, pero Xerox copy, pwede. Ayan ang mahirap dito mga kabayan. No? Yung video na napanood ng taong bayan, ayaw nilang ipalabas. Pero pagdating po doon mga kabayan sa Xerox copy ng screenshot galing daw sa Meta, ina-accept nila. Ano ba yan mga kabayan? Diba? Yung Xerox copy pwede, pero yung 2-hour video na pwedeng doon lumabas ang katotohanan, ayaw po nilang ipalabas. Diba? Halatang mayroon po kayong pinagtatakpan. Ayan mga kabayan. Sabi po dito ni Dennis, masisira ang script. Totoo, masisira ang script nila. Yung isang testigo, di ba? Nagbasa na ng script mga kabayan para sigurado talaga. Pero nahalata at nakita po yan ng taong bayan. Alright? So ayan mga kabayan, ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karibin natin. At eto, last po natin ipapasadahan itong si Senator Chis Escudero, yung presiding officer ng impeachment trial ni BP Sara. Mayroon palang mga marites, mga chismosang mga senator judges, sinaway. Eto, pakinggan po natin mga kababayan. Sinaway kasi maiingay. Eto na. A request has been brought to the presiding officer
to request as well the senator judges to lower the tone of conversational voices because I think where you're seated is an echo chamber. Naririnig sa iba't ibang sulok ng plenaryong ito Aray yung ko. mga sinasabi din ninyo at hindi rin nakakapag-concentrate yung ilan sa ating mga kasama na nakaupo sa paligiran ninyo. A request has been So yan mga kababayan, sa mga marites, mga chismosa, mga chismosong senador, huwag kayong maingay dahil hindi lang kayo ang tao dyan. Diyos ko naman po. Ha? Korte na yan eh. Impeachment court po ang Senado ngayon. Di ba? Yung plenaryo. Kaya huwag naman kayong maingay. Kung nasanay po kayong sino kaya yung mga maiingay na senador na yan? No? Bakit kaya hindi pinangala? Mapapahiya rin kasi di ba pag pinangalanan mo? O kayong mga senador dyan, mga honorables, wag naman po kayong maingay. Nako po. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like. Ang video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.